Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to gawin po natin ang weekly horoscope for November 4 hanggang 10 para po sa may mga sun, moon at rising sign na Cancer. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification and palike na rin po ng ating video. Ngayon kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon at rising sign mo, may link tayo sa dulo ng video para dito. And guys, tandaan natin yung readings. They are for guidance purposes po, ha? Let's use our free will wisely. And I'd like to also announce na available na po or open na po ang ating membership. Once i-click nyo po yung join button sa baba, magkakaroon kayong access sa ating mga extended reading videos, mga exclusive videos to for members. At pag mga nag-live po tayo, magiging priority po kayo. Kahit 10 na una sa inyo, pag pumasok kayo sa live, at member ka, priority kita na mabasahan. And also, if you are looking for private readings and spell works po, pwede nyo po ako i-message sa aking Facebook page. The link po is nasa baba sa description ng video. For donations, pwede nyo po gamitin yung thanks button sa baba o yung ating GCash or Maya number is in the bottom of the screen. Cancer, how are you? Ayan. Meron tayo itong Knight of Wands, tsaka TikTok. So, Knight kasi, this is the younger male energy, habang si Wands naman is about fire, about our passions. So, ano ba yung gustong ipahiwatig sa atin dito with TikTok? Cancer. Andun kasi yung Cancer na pinapaalala sa'yo ng universe or deep inside of you, andun na, parang nawawalan ka na ng parang nawalan ka na pag-asa. Siguro yung pinakamalalang term na or words sa pwede kong gamitin. Kasi nawawala yung drive. Nawawala na yung kumbaga parang eto ka dati, parang nawawala yung sense of purpose. Yung sense na parang, ba't ko ba ito ginagawa? Bakit ba ito yung nangyayari? Bakit, yung mga bakit, ano yung next kong gagawin? Parang parang gusto mo mag-break out. Gusto mong kumawala. Gusto mong lumipad. Parang ganun yung pinaka-term. Hindi mo lang alam paano gagawin at kailan. Kasi with the card nung TikTok na naka-reverse, alam mo, ang dami mong kailangang tapusin or ang dami mong kailangang gawin. There's a lot of things that you need to do. Things that you need to complete, things sa mga kailangan mong bigyang pansin. So, andoon na nalulurky ka din sa ganong aspeto. So, ang hirap din, no? Parang you're trying to go, kasi iba sa inyo parang, gusto ko tong gawin ulit. Kasi may part na sa inyo na nagsasawa na kayo doon sa routine. Nagsasawa na kayo doon sa paulit-ulit na ginagawa. So, naghahanap kayo ng something different na kasi ginawa nyo before may moment na nag-try kayo, tapos yun nga lang nag-fail kasi ayun nga, may iba sa inyo sobrang kaya nag-fail siya. Hindi nyo parang ando sa point na parang breaking point na tapos biglang may mga old attitudes na nag-surface ulit na nag-cause a negative reaction. So, nag-fail yung yung previous attempt mo na mag-break out doon sa cycle na meron ka. So, the card is actually saying na it is a longing Etong longing na to, hindi naman to ibibigay ng universe for no reason at all. Actually, it is a heavy reason kasi this is allowing you para mag-explore. It is allowing you to be to have a better life. It will also allow you to make things right para sa sarili mo. So, andun na talagang masabi natin na parang yung sabi yung release the beast. Yun yung ganun But hindi siya beast, but release who you are. Yun yung gusto mong gawin na just to be you and gawin mga bagay na you are being called na gawin.
nararamdaman mo kasi siya na yung parang kay Michelle, yung kanta ni Michelle Branch dati. Parang yun, team song mo. Yung lyrics niya sa chorus, there's got to be more to life than chasing out every temporary high to satisfy me. Parang nakita mo na parang ito temporary lang to mga to Kailangan ko yung pang long term na, kailangan ko yung hindi na ako paulit-ulit. Yung talagang satisfaction. Yun na yung kinikrave ng heart mo ngayon. Yun na yung inaas ng sarili mo. Yun na yung pinopursue mo. Ang dami lang kasi kailangan mo munang ayusin bago mo siya ma-pursue. Yung crossing mo, ano ba? Okay, so 7 of swords tsaka round and round. So 7 kasi, this is about wisdom. Swords air about the mind and the intellect, and round yan. Yun na nga daw. Kasi yung pattern ng life mo, yun yung pumipigil talaga sa'yo. Eto na yung tinatawag ka ng universe na medyo maging adventurous ng very light. Andoon na that you will live your life in a certain level na talaga mag-e-enjoy ka. At a certain point that you will really make yourself that individual. At yung pinapakita kasi round and round It's time na you let go. Minsan kasi akala natin cancer, yung mga pinanghahawakan natin is stable. Pero tulad nung binanggit kanina ng cards, those are temporary things. Kasi andoon na even your mind, kalaban mo din 7 of Swords. Andoon na minsan napuputakte ka ng negative emotions, ine-entertain mo masyado, o andoon na you are allowing the negative things. This is my point normal lang na magkaroon tayo ng mga negativities around us. Kasi it's part of life. Yung tinatawag nating yin-yang, di pa pala ako bumibili nun. Yung yin-yang, yung bilog na may black and white, it's part of the cycle and the balance na binibigay sa atin ng universe. Kaya siya binibigay, it's hindi para i-discourage tayo. The negative aspect or the negative emotions, actually, yun yung nagsasabi na na nasabi niya na, ito yung mga rooms for improvement. Kasi 'di ba, pag sa darkness, you can discover a lot 'Di ba, let's say, sabihin natin sa kuweba, ang dami mong pwedeng ma-discover doon. Pwedeng mga crystals, gold, precious metals, precious stones, mga treasures. So, ang dami. Andoon na hindi naman siguro mahahanap yung mga yun kung sabihin natin na hindi sinuong yung dilim. And that is what the universe is giving. Gusto niyang maintindihan mo in terms of negative, in terms of the in terms of the darkness. Hindi masama ang darkness. Tayo lang nagsabing masama yon. But within darkness, treasures can be found. Diba? So, gamitin mo yun as a way to find ano pa ba yung anong pwedeng ma-discover ko sa mga pinagdadaanan ko nito. Tingnan natin yung desired card mo. 5 of Pentacles, tsaka come to the edge. Ang 5, this is the number of action. Si Pentacles naman, tsaka movement pala si 5. So, Pentacles symbol to ng Earth, anything na physical. Come to the edge. Gusto mo naman pala. Gusto mo naman talagang, kumbaga, ibahin na yung direction ng life mo. Alam mo yung parang, yung kwento mo, yung parang kay Pocahontas. Yung kinanta niya yung part nung Just Around the River Bend. Try mo hanapin yung kanta na yon. Andun kasi yung part na nung time na yon, ang ginawa ang story nun is sa part na yon. Si Pocahontas, andun siya nagsisail sa river. Tapos, pag pinili niya yung nasa left side na river, dadalhin siya sa calm waters. Pero pag pinili niya yung right, andun yung mga rapids.
Ang pinili niya nun, kung tama na ako na napanood ko siya, pinili niya yung right side. And she found parang ang ganda pala nung mga nandun. Yes, parang dangerous, pero tinignan niya in a positive way na as an adventure. In-enjoy niya. Yun kasi yung hinahanap mo ngayon eh. Technically, ang kalaban mo ngayon dito, sarili mo din eh. Yung doubts, yung fear, yun yung mga kalaban mo eh. Ano ba yung pwede mong gawin para magapi mo yung dalawang yun, yung doubts and fears? Sabi nila, kailangan daw tapang ang gagamitin to combat yung fear. Pinag-isipan ko siya and I realized ano ba ugat ng fear? Ang ugat kasi ng fear is yung hindi natin alam eh. 'Di ba? Sabihin natin na sa bahay mo nag-brown out, madilim, hindi ka matatakot because secured ka and you know technically alam mo paano yung pasikot-sikot ng bahay. So and you know kung nasaan yung flashlight o yung kandila, alam mo yung nasa yung phone mo. Alam mo yung mga alam mo yung environment mo. Fear is not present. Pero iwanan kita sa gitna ng gubat siguro, malamang takot na takot ka kasi hindi mo alam kung anong meron. So ang ugat ng fear is the lack of knowledge. Which is sinabi yun ni Hosea sa book niya sa Bible. Hosea chapter 6 verse 4 yata, kung tama ko. Sabi doon ni God kay Hosea, "My people are destroyed by the lack of knowledge." Totoo naman, kapag wala kang hindi mo alam, talaga masisira ka. Yung mga iba pa, may mga mamaru, Diyos ko, yun yung kalaban mo. The cards are saying na, kung gusto mo talagang ma-diminish, ma-pursue mo yung gusto mo for your life, yung new beginnings na tina-target mo, kailangan mo talagang mag-imbak ng kaalaman at karunungan. Paano mo gagawin yan kung hindi ka magbe-break away doon sa ginagawa mong paulit-ulit? Give yourself that opportunity. Sabi nga, little progress is better than no progress. Kasi andun na eh. The edge is calling you. Hindi tinatawag ka na pumunta doon sa edge para mas makita mo yung ganda, yung point of view. Para, di ba, pag yung mga nakaranas na umakyat ng bundok, usually, one of the best places para makita mo yung buong view is doon sa may edge. Kasi may kita mo yung pati sa baba na hindi nakikita ng mga tao nandoon sa gilid, sa may gitna. And andun na hindi masyadong ma-obscure or mabablock yung view mo. Diba? Willing yung universe eh. Andun lang na hindi ka naman bibitawan ng universe, diba? Ikaw lang naman yung nag-iisip na ganun yung gagawin. Ikaw lang naman yung nagkakaroon ng doubts na yun yung mangyayari. It's time na basagin mo yung paniniwalang yun. It's time na bigyan mo yung sarili mo ng chance to make it up to yourself. Tingnan natin, ano ba yung foundation mo? Judgment. Tsaka here and now. So, sa judgment, isa sa mga general meaning niya, something gone is binabalik habang here and now. So, you will receive another chance eh. Ang dami sa inyong bibigyan ng pagkakataon ng universe na ma-utilize or term? Ma-utilize or magamit ulit yung inyong capacity. Kasi, sayang eh. Andun ka na sa level na yun na you are allowing yourself to enjoy things. Na hinahayaan mo yung sarili mo na to live your life. Tapos, bigla ka nag-doubt, yun na. Ano nang ganap? Nasayang yung efforts na ginawa mo. Nasayang yung mga pinaghirapan mo. Parang yun eh, sa law of attraction din na kapag, ito, sige, okay, naniniwala ako, manifest. Ang tagal. Kasi may timing ng universe eh. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Basahin mo na lang. Sige, sabihin ko na nga. There's a time for everything. A season for every activity under the sun. So yan na, may timing kasi sa universe eh. Ang tagal. Andito na, konti na.
Ay, naku, ayoko na, blah, 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 chuchuchu, eklat, blah, blah, blah. Okay, sabi mo eh. So, ikaw din yung ikaw din yung, kumbaga, nagbaba sa sarili mo from the level na kung saan abot mo na eh. Abot mo na yung pangarap, ganun. Abot mo na. But, you let go. Hindi kita sisisihin or hindi ko sasabing mali ka kasi hindi ko alam kung ano yung emotions mo at that time. Hindi ko alam ano yung pinagdadaanan mo at that time. But you're almost there. Yun yung sayang. Doon ako nanghihinayang kasi the efforts that you've done, ulit tayo, which is hard. Parang sa pag-akyat yan ng pag-akyat yan ng sa momentum, ang hirap pag tumigil ka, pag umakyat ka sa bundok, tumigil yung kotse, tinigil mo, ay good luck talaga. Papahirapan mo yung sasakyan mo. Ano nangyari kasi sa past mo? Okay. 3 of Swords tsaka Imagine. So, this is about expression and communication. Is 3. Swords is about air, mind, and intellect. And Imagine. Paano ko ba gagamitin yung kahit paano maayos sa salita? Ganito, Cancer ha. May mga plans ka. Yes, i-acknowledge natin yon. May mga target ka. May mga gusto ka ma-accomplish, mapatunayan, magawa. We're good. We're good with that. Wala tayong kakwasyonin doon. Pero, kailangan maalala natin na hindi lahat ng bagay is alam natin. Hindi lahat ng bagay is something na kaya natin gawin na pag ito yung ginawa natin, dapat ganito yung magiging reaction nila, ganito yung magiging response nila. Sabi nga nung sa Fast and the Furious ba yun? Sabi nung antagonist or yung kontrabida, hindi ko naman nung part kay Vin Diesel. Dalawang bagay lang yung pwede mo makontrol. Iniisip mo at reaction mo. You need to also realize na hindi lahat pwede nating ma-influence. Hindi lahat kaya nating i-change. Hindi lahat is kaya natin diktahan. There are certain limitations din. Kasi may free will ka, of course sila din may free will. So yun yung gustong iparating sa'yo ng universe na nangyari sa past. Oo, maganda yung plan mo, maganda yung target mo, maganda yung gusto mo. Unfortunately, ngunit sapagkat datapwat, na hindi mo na open yung sarili mo doon sa mga situation at mga sinasabi ng ibang tao din. So, the cards are advising na bigyan mo yung sarili mo ng chance na makinig din. Kasi minsan, magulat tayo, yung mga plano pala natin, pag sa view, kapag nag-advise yung ibang tao, magulat tayo na kulang-kulang pala yung alam natin. And the person na ginamit ng universe will help para mabuo yung puzzle. What you know is, pwedeng hindi ko alam, pero may mga alam ako na hindi mo pala alam. Kaya nga sinabi ni, saan nga ba yun? Sa Amos din yata eh. Yung Amos 3:7 yata. Sabi ni God kay Amos, or sabi ni si Amos pa nagsabi, God, ayan din si Amos, sabi niya, God reveals His plans to His servants, the prophets. So, plural is, hindi isa lang yung sasabihan niya. Kaya diba, pansin mo, let's look at the context of the Bible. It was written by 40 people for a period of 1,500 years in 3 continents. In ilang language yun? 5 Kung tama ako, 5. In 5 languages. Pero, iisa lang yung mga, pero hindi sila nagko-contradict ng sinasabi na ng bawat isa. Because God gave them a piece of this wisdom, piraso ng prophecy na to, secret na to. Pero lahat yon pag pinagsama mo, isang buo na message. So, ganun din sa atin as humans. May alam ka, may alam ako.
let's put that together and mas makita natin yung bigger picture. So, you need to start opening up talaga. Cancer. Tingnan natin ano yung future na ikaw. So, we have here is the world and blessed. Okay, so naka-reverse yung world. Kasi world kasi is about completion and blessed. Alam mo, nalulungkot lang ako with this card na medyo itatry mo pa na hindi, baka pwede pa. Nagigets ko yung point mo. Pero ito yung gustong iparating sa'yo ng universe. Bakit mo susubukan isang bagay na alam mo ilang beses hindi na gumana? Bakit pa ulit-ulit mong pipilitin na isang bagay na alam mong sira na? The more nung isang ginagamit, lalo siya nasisira. Parang yung ba yung kutsilyo? Hindi, pwede pa yan. Sige, pinipilit. O di, habang naghihiwa ka ng kapatid, hindi siya matalim, ayun, nagkaluray-luray siya. Nagkasira-sira siya. So, same thing with what the universe is trying to say. Kailangan pag-isipan mo na. And then, yung openness lang na hinihintay sa'yo ng universe na i-prepare, na hayaan mo maging prepared ka doon sa mga dadalhin ng universe for you, doon sa mga bagay na ibibigay sa'yo at yung path na bubuksan. Hindi naman, huwag ka mag-alala kasi, yes, hindi magpa-promise ng ang cards na hindi ka may hirapan kasi ang healing process, masakit pa rin po siya. Diba? Parang hindi man pwedeng, ay, nasugatan, pak, band-aid. No, nililinis yun. Yun yung part na masakit na nililinis yung sugat, yung gagamitan alcohol or ano. Then saka siya ipapatch para gumaling. Pero ang maganda kasi dito, kapag mga tinanggal na siya, ando na healing is very quick. Kaysa naman magtitiis ka kung nasan ka ngayon. Dude, walang ginawa ang universe na pamputyo-putyo lang, na hanggang dyan lang. Ang tawag doon is we have what we call as evolution. We progress from one state to a better state. Yun yung ginagawa sa'yo ng universe. Kaya din napapagod ka at din na part na nagkaka-problem ka in other aspects ng life mo kasi nire-resist mo yung change na dala ng universe. Wala tayong pwedeng ibigay na dahilan kasi yung change na binadala ng universe is para sa'yo din. Ikaw din magbe-benefit. So guys, kung nagre-resonate po ang reading sa inyo, we have our extended reading sa dulo nating video. You can click po yung join button sa baba para magkaroon po kayong access to those videos. So tuloy natin yung reading mo. Let's check yung physical and emotional environment, hopes and fears, and also your future. And yung message ng mga deities. So we have here the physical environment, a Queen of Cups and Fork in the Road. Well, this could be specific reading for some people. Pero it's an older person. Sabihin natin na may feminine energy, parang motherly siguro ang dating niya na kailangan mong kausapin. So, pwedeng lalaki to gender niya lalaki or babae. Pero yung, pero ando na emotionally matured siya at the same time, ando na na makakaramdam ka ng parang motherly, parang parental love na nanggagaling sa kanila. So, yun yung kailangan mong mag-reach out ka this time. At huwag mo expect na sila pa yung gagawa ng effort kasi at this sa reading nakikita ko, ikaw yung may kailangan na ayusin with them And pride, isang bagay yan na nakakasira. Pride can also block yung blessings. Parang mga ganito, ba't ako magsasorry? Ganyan. Pero at the end, pag tinignan mo, kaya naman sila nagalit kasi nag-react lang naman sa attitude mo. And hindi natin pwedeng sabihin na masama yon because meron tayong tinatawag na instinct, yung fight or flight. So, lalaban or tatakbo. Malamang lalaban yan kasi pinoprotektahan nila yung inner peace nila. Pwedeng nagkamali ka ng approach o yung choice of words, yung timing mo o yung lugar kung
Ang daming factor. Pero, sabi nga, di ba, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, alam mo na yung kailangan mong gawin. Kailangan mo na mag-reach out. Kailangan mo nang i-proper close to. So, that will allow mag-open pa yung blessings into your life sa iba't ibang aspect. Now, let's check naman kung ano yung emotional environment mo. So, Two of Pentacles and a change in the wind. So, Two is about partnership and balance. Pentacles is earth, anything physical, and a change in the wind. Well, ang hirap talagang minsan kalaban yung sarili. Tapos parang nabubuhay ka na lang na parang, sige, okay na. Ito yung pinagdadaanan ko. Ito yung nangyari. So, tanggap ko na lang to. Hindi siya dapat ganon, sabi ng cards. It is now time na kailangan mong bigyan ng attention. Kasi yung connections mo with people, ang pinapakita kasi ng card sa akin dito is may mga yun nga, may mga kailangan ka talagang balikan ng mga tao. Even balikan na, as na ba yun? So yung foundation mo, judgment, something na wala, something binaon, kailangan mong balikan. Kailangan mong bigyan ng proper na attention. Kailangan mong bigyan ng tamang pag-aayos. Technically, may mga ayusin ka talaga, hindi pwedeng hindi. And the change in the wind, the more mo nire-resist tong mga bagay na to, the more ka mahihirapan. And hindi ako magtataka na ang dami sa inyo, parang mis nagbe-breakdown na lang kayo emotionally. And yun, sa sarili nyo na lang. Hindi naman kayo hihingi ng help sa other people, which is very wrong. Kasi, we need to follow then Galatians chapter 6 verse 2. Mas nakakatang tarot card reader, puro Bible verse yung ginagamit. So, carry each other's burden in the way we will fulfill the law of Christ. So, kaya yun yung siguro, tama yung connected doon or related doon. Parang ganun yung sinasabi, no man is an island. Kailangan baguhin to. Kasi, alam mo din kung babalikan mo yung sa past, hindi siya nag-work para sa'yo How do you expect, why are you still expecting it will still work until now? Diba? Tingnan natin yung hopes and fears mo. We have here the Four of Swords and clean it up. Gusto mo naman, di ba? A part of you gusto mo na i-settle kasi remember, sabi nga, karma is just there. And karma, magdadala siya ng good or bad. And may yung mga minsan tanong sa akin din Siguro, isa sa mga tanong, parang, mabuti naman ako wala na akong, okay naman akong tao na sa pakikisama ko, blah, blah, blah. Bakit hindi ko nararamdaman yung abundance? It's because may mga things in the past na kailangan mong pag-isipan. Four is about structure And Swords about air, about the mind and the intellect. Kailangan mo balikan to, Cancer. Ayusin mo, isettle mo, then, doon mo ma-expect na bubusot yung blessing. Literal, clean it up. Kailangan mong bigyan ng oras na ang problema dito, talagang gagawin mo, mabababa ka ng pride. Pero gawin mo to hindi para sa kanila. Gawin mo to para sa sarili mong peace. Gawin mo to para ma-release ka. Gawin mo to para maging okay ka. Ngayon, hindi naman requirement na kapag nakipag-ayos ka, kailangan bumalik sa dati. No, it's not a requirement. Option yon. Ngayon, kung hindi nyo feel pareho, hindi mutual na magkaayos kayo, isi-settle nyo lang kung ano yung na-settle nyo, then you're good. Diba? Ano ba yung future mo? Four of Wands, tsaka deep knowing. Four kasi is about structure. Wands about passions and energies. And deep knowing. Hindi ko alam kung dahil to sa kasalukuyan na transition ni Pluto from Capricorn to
Aquarius na affected ang mga cardinal signs. Kasi final move niya, totally naka-move na si Pluto sa by November 19 daw eh. November 19 or 20, depende kung nasaan kang lugar. May mga pahabol pa na gagawin ng universe na cleansing at medyo ito yung mga more painful na tatanggalin or lilinisin. Hindi ko alam kung sure pero mamaya check ko sa extended reading kung ano to. And andoon na parang a lot of you parang makaramdam kayo parang bakit nagpo-fall apart tong mga bagay na to? Bakit parang hindi siya nag-jive doon sa mga gusto ko? Bakit hindi nagpo-flow ng properly? Kasi may mga butas pa na kailangan patsyan, may mga harang pa na kailangan tanggalin, at may mga bagay pa kailangan linisin. So don't be surprised. In the next maybe 2 weeks, magtutuloy-tuloy pa to. Tingnan natin ang sabi ng deities. So you have your Vulcan, diligence, humility, and a wish to forge. Actually, yung keyword dito is humility eh. So may yung kailangan mong balikan talaga yung mga tao na from the past. Ikaw na yung mag-reach out, ikaw yung mag-break ng ice. Ikaw yung maging maayos ang pakikitungo. Kasi nga, remember, God opposes the proud but gives grace to the humble. Hindi ka naman magiging doormat, syempre may boundaries ka pa din na kapag hindi na maganda yung pakikitungo, alam mo na dapat, wait lang, I'm doing this kasi gusto ko maayos. Pero kung ganyan yung pakikitungo mo sa akin, ay ibang usapan yan. Yun yung pinapaalala sa'yo ni Vulcan na kailangan mong gawin. And once you have done that, expect mo, ikaw na lang yung malulunod sa mga parating na ibibigay sa'yo ng universe. So I hope nakatulong yung readings sa'yo. Tandaan, yung mga readings po, they are for guidance purposes. May free will tayo, so use it wisely. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Ayun. At kung gusto niyo pong malaman yung extended readings natin, na may link po sa dulo po ng video din natin, pwede niyo po i-click yung join button sa baba. Sumakit lang yung ulo ko. Join button sa baba. At to be a member. So, not only magkakaroon access sa mga exclusive extended reading videos, magkakaroon din po kayo ng immunity, privileges na kapag nagla-live tayo, isa ka sa mga magiging priority ka na mabasahan agad. For Spellworks and private reading, message po ako sa Facebook page ko. Link is in the description below. At sa mga gusto pa mag-send ng donation, you can use the thanks button sa baba or GCash Maya numbers on the bottom of the screen. So maraming salamat, Cancer. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po si Mikay Noodles. Keep safe and I'll see you po sa extended readings natin. Thank you!